Isang nakakabininging tunog ng nababasag na kristal ang sumalubong kay Lena sa mismong tarangkahan ng mansyon ng mga De La Vega. Napatalon siya sa gulat, mahigpit na niyakap ang dala niyang folder na naglalaman ng kanyang resume. Mula sa ikalawang palapag ng mansyon, isang plorera ang walang awang inihagis palabas at naging maliliit na piraso ng kumikinang na bubog sa mamahaling driveway. Isang hiyaw na puno ng galit ang panandaliang pumunit sa katahimikan bago ito muling nilamon ng isang nakakakilabot na katahimikan. Napalunok si Lena. Ang tunog ng pagkabasag ay tila umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang dibdib. Isang paalala ng sarili niyang basag na buhay. Para sa isang saglit, gusto niyang tumalikod at tumakbo palayo. Ngunit ang larawan ng kanyang nakababatang kapatid na si Marco sa kanyang isipan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa iyo ito, Marco. Para sa katarungan. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang intercom. Ang bakal na tarangkahan ay dahan-dahang bumukas na tila bibig ng isang higante. Nag-aanyaya sa kanya sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang papasukin. Ang mansyon ay hindi lang malaki. Ito ay isang palasyo. Ngunit habang naglalakad siya sa landas na napapaligiran ng perpektong ginupit na mga halaman, wala siyang naramdamang init o buhay. Para itong isang museo, maganda, mamahalin, ngunit walang kaluluwa. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang tunog ng kanyang mga sapatos sa bato at ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Isang babaeng nakauniporme, marahil ang mayordoma, ang sumalubong sa kanya sa pinto. Walang ngiti, walang anumang emosyon. Ikaw ba si Lena Dawson? Tanong ng babae. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Oo po, ma'am, sagot ni Lena. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. Sumunod ka sa akin. Naghihintay si Sir Ricardo. Dinala siya sa isang silid-aklatan na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Libo-libong libro ang nakahilera sa mga estanteng abot kisame. Sa gitna ng lahat, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa darkwood, ay nakaupo si Ricardo Richard de la Vega. Hindi siya tumingin nang pumasok si Lena. Ang kanyang atensyon ay nasa isang laptop, ngunit naramdaman ni Lena ang bigat ng presensya nito. May aura siya ng kapangyarihan at kalungkutan. Maupo ka, sabi ni Richard, hindi pa rin tumitingin. Umupo si Lena sa upuang nasa harap ng mesa. Naramdaman niya ang pagliit ng kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara ni Richard ang laptop at sa wakas ay itinuon ang kanyang tingin kay Lena. Matatalim ang kanyang mga mata. Tila sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Lena Dawson, sabi niya. Binabasa ang resume na ipinasa sa kanya ng mayordoma. 24 na taong gulang, galing sa probinsya. Wala kang formal na karanasan sa pagiging isang yaya para sa isang batang may espesyal na pangangailangan. Bawat salita ay direkta, walang paligoy-ligoy. Totoo po yun, sir, mahinang sagot ni Lena. Pero masipag po ako at madaling matuto. At mahal ko po ang mga bata. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Richard. Lahat sila sinasabi niyan. Marami ng eksperto ang sumubok dito. Mga psychologist, mga therapist, lahat sila nabigo. Ano ang maibibigay mo na hindi nila naibigay? Ang tanong ay parang isang sampal. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sabihin ang totoo, na hindi siya narito para sa sweldo, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Ngunit hindi niya kaya. Hindi pa ngayon. Pasensya po, sir. Hindi ko po kayang tumbasan ang galing nila, sabi niya ng may katapatan. Ang kaya ko lang pong ibigay ay ang aking buong atensyon at pasensya. Tinitigan siya ni Richard ng matagal na para bang hinahanap niya ang isang butas sa kanyang sinabi. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bakit dito? Tanong ni Richard. Ang boses niya ay biglang bumaba.
Mas seryoso, sa dami ng trabaho sa Maynila, bakit mo pinili ang mag-apply dito? Ito na ang tanong na kinakatakutan niya. Huminga siya ng malalim. Dahil kailangan ko po ng trabaho, sir. Kailangan po ng pamilya ko sa probinsya ng tulong para sa pagpapagamot ng nanay ko. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Tila nasiyahan si Richard sa sagot. Tumango ito ng marahan. Malinaw ang mga patakaran dito, Miss Dawson. Nandito ka para alagaan si Ethan. Pakainin mo siya. Paliguan mo siya. Siguraduhin mong ligtas siya. Yun lang. Huwag mo siyang piliting magsalita. Huwag kang magkunwaring isa kang eksperto. Naintindihan mo? Opo, sir. Malinaw po. Sagot ni Lena. Kahit na parang may kung anong tumusok sa puso niya sa lamig ng pagkakasabi nito. Good. Maari ka nang magsimula bukas. Ipapakita sa iyo ni Mrs. Elena ang iyong silid. Tumayo na si Lena. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit habang papaalis sila ng silid, dumaan sila sa isang pasilyo kung saan bahagyang nakabukas ang isang pinto. At doon, sa loob ng isang malawak na playroom na puno ng mga laruang hindi yata kayang ubusin ng 10 bata, nakita niya ito. Isang batang lalaki. Nakaupo siya sa sahig, sa gitna ng lahat ng kulay at karangyaan. Si Ethan. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay blanko at malungkot. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya naglalaro. Para siyang isang manika na nawalan ng buhay. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Lena sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan niya. Ang batang ito, nasasaktan siya. At walang sino man sa palasyong ito ang tila nakakaalam kung paano siya aabutin. Gabi na nang makapasok si Lena sa kanyang maliit ngunit malinis na silid sa servants' quarters. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Sa wakas ay hinayaan ang sarili na mapagod. Binuksan niya ang kanyang pitaka at kinuha ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato ng isang binatang nakangiti ng napakatamis, ang kanyang kapatid na si Marco. Nakarating ako, Marco. Bulong niya sa litrato, habang isang butil ng luha ang pumatak dito. Nasa loob na ako ng bahay ng taong may-ari ng kumpanyang kumuha sa buhay mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, ang imahe naman ng malungkot na mga mata ni Ethan ang sumagi sa kanyang isipan. Isang komplikadong damdamin ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Mrs. Elena, ang mayordoma. Dawson, sabi nito, ang boses ay matigas pa rin. Isang paalala lang. Tumingin sa kanya si Lena. Gawin mo lang ang trabaho mo dito. Huwag kang susubok na maging iba. Nasa kalagitnaan ng isang mahalagang online meeting si Richard tungkol sa quarterly projections ng De La Vega Corporation, pero ang isang bahagi ng kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sa kanang sulok ng kanyang malawak na monitor, isang maliit na bintana ang nagpapakita ng live feed mula sa security camera sa playroom ni Ethan. Ito na ang kanyang naging ritual sa loob ng halos 1 taon. Ang pagiging isang anino na nagmamasid sa sarili niyang anak mula sa malayo. Umaasa sa isang milagro na hindi kailanman dumating. So Sir Ricardo, if we push through with the acquisition in Cebu, nagsasalita ang kanyang Chief Financial Officer, ngunit ang boses nito ay tila isang ugong na lang sa pandinig ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na bintana. Pumasok sa frame ang bagong yaya, si Lena Dawson. Dala-dala nito ang isang baso ng gatas at isang plato ng cookies na maingat niyang inilapag sa isang maliit na mesa. Hindi siya tiningnan ni Ethan. Ang kanyang anak ay nanatiling nakaupo sa sahig, nakatalikod sa lahat, napapaligiran ng mga mamahaling laruan na hindi naman nito pinapansin. Kumunot ang noo ni Richard. Inaasahan niyang susubukan ng babae na kausapin si Ethan. Pilitin itong lumingon.
o gumamit ng kung anong technique na nabasa nito sa libro. Iyon ang ginawa ng lahat. Ngunit hindi. Umupo lang si Lena sa sahig, ilang talampakan ng layo mula kay Ethan, at tahimik na inilabas ang laman ng isang kahon, mga sirang Crayola. Napabuntong hininga si Richard, isang halo ng pagkadismaya at pagod. Ito ba ang paraan niya? Ang paglalaro ng mga basag na bagay? Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Naalala niya ang huling therapist na kinuha niya, isang babaeng may napakaraming degree na nakasabit sa pangalan. Flashback. Ang kailangan ni Ethan ay isang structured approach, Mr. De La Vega. Sabi ng therapist, ang boses ay matigas at walang emosyon. Pilit niyang inilalapit ang isang picture card sa mukha ni Ethan. Come on, Ethan. Say ball. B-A-L-L. It's a simple stimulus response exercise. Nagsimulang manginig si Ethan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat, puno ng tensyon. Hindi tayo titigil hanggat hindi mo sinusubukan. Pagpapatuloy ng therapist, hindi napapansin ang namumuong takot sa mga mata ng bata. At doon nagsimula ang silent scream ni Ethan. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Iyon ang araw na sinumpa ni Richard na hindi na niya hahayaang may sino mang pumilit sa kanyang anak. Pagkatapos noon, lalong isinara ni Ethan ang kanyang mundo. Sir Ricardo, are you okay? Napapitlag si Richard, bumalik sa kasalukuyan. Ang mukha ng kanyang CFO ay nag-aalala sa screen. Yes, I'm fine, continue, malamig niyang sabi. Pilit na ibinabalik ang kanyang atensyon sa meeting. Ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik sa camera feed. Pinupulot ni Lena ang bawat piraso ng sirang Crayola. Ang mga kulay na pula, asul, dilaw. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya tinitingnan si Ethan. Ang tanging ginagawa niya ay maingat na ayusin ang mga ito ayon sa kulay. Pagkatapos, kumuha siya ng isang rolyo ng scotch tape at dahan-dahang sinimulang pagdugtungin ang mga piraso. Isang pulang Crayola na nabali sa gitna. Isang asul na halos madurog na. Lahat ay binubuo niya ulit ng may tiyaga na hindi pa nakikita ni Richard dati. Walang saysay, naisip niya noong una. Isang pag-aaksaya ng oras. Kaya niyang bumili ng 1,000 kahon ng bagong Crayola para kay Ethan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, may ibang damdamin ang nagsimulang mamuo sa loob niya. Hindi pagkadismaya, kundi pagka-curious. Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Ang meeting ay nagpatuloy sa loob ng 1 pang oras. Nagbigay ng mga utos si Richard. Gumawa ng mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa playroom. Natapos ni Lena ang pag-aayos sa mga Crayola. Inilagay niya ang mga ito sa isang malinis na hilera sa sahig. Isang bahaghari ng mga pinagtagpi-tagping kulay. Pagkatapos, tumayo siya, kinuha ang gatas at cookies at lumabas ng silid. Hindi pa rin siya nagsalita. Naiwan si Ethan, mag-isa ulit sa kanyang tahimik na mundo. Ngunit may nagbago. Dahan-dahan, napakabagal, lumingon ang ulo ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay napunta sa hilera ng mga inayos na Crayola. Saglit lang iyon, 1 segundo lang marahil. Ngunit para kay Richard, nakabisado ang bawat kilos ng kanyang anak. Iyon ay 1 lindol. Napahilig si Richard palapit sa monitor. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Kanyang pinalaki ang view ng camera na para bang ang paglapit sa screen ay maglalapit sa kanya sa nangyayari. Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa mga mata ng kanyang anak. Isang kislap ng interes na matagal na niyang hindi nakikita. Biglang nag-ring ang kanyang personal na cellphone. Ang tunog ay tila isang pagsabog sa tahimik niyang opisina. Sinulyapan niya ang screen, Mom calling. Isang pamilyar na bigat ang bumagsak sa kanyang mga balikat. Sinagot niya ito. Ricardo, ang boses ni Doña Victoria de la Vega ay marangya at puno ng awtoridad, tulad ng dati.
Nabalitaan ko na kumuha ka ng bagong yaya para kay Ethan. Mom, sagot ni Richard. Ang boses ay pagod. It's just a new helper. Hindi. Pupunta ako dyan sa Sabado. I want to see this new girl for myself. Kailangan nating siguraduhin na hindi siya isa na namang pagkakamali. Bago pa man makasagot si Richard, ibinaba na nito ang tawag. Napatingin si Richard pabalik sa monitor. Ang maliit na kislap ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay dahan-dahang nilalamon ng paparating na unos. Ang kanyang ina, ang kanyang walang katapusang paghuhusga. Tiningnan niya ang imahe ni Ethan na ngayon ay nakatingin na sa mga Crayola. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi sigurado si Richard kung ano ang mas kinakatakutan niya. Ang posibilidad na mabigo na naman o ang maliit na tsansa na ang simpleng babaeng ito ay maaaring magtagumpay. Nagsimula ito sa isang kakaibang dilim. Kahit na hapon pa lamang, ang kalangitan sa labas ng mga dambuhalang bintana ng mansyon ay naging kulay abo. Ang hangin ay nagsimulang kumanta ng isang malungkot na himig. At ang mga dahon ng mga mamahaling puno sa hardin ay nagsimulang magsayaw ng may takot. Si Lena, na kasalukuyang nag-aayos ng mga libro sa silid-aklatan, ay naramdaman ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ito sa kanyang mga buto. Isang kidlat ang gumuhit sa madilim na ulap, tahimik ngunit nagbabanta. At pagkatapos ng ilang sandali, dumating ito. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong mansyon. Ang mga salamin sa bintana ay bahagyang nanginig. At si Lena mismo ay napahawak sa estante ng libro para sa suporta. Kasabay ng kulog na yon, isang mahinang, halos hindi marinig na inggit ang narinig niya mula sa itaas. Si Ethan, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lena. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya, kung paano siya magtatago sa ilalim ng kumot sa tuwing may bagyo, nanginginig sa takot. Naalala niya kung paano siya yayakapin ng kanyang ina at kakantahan hanggang sa ang takot ay mapalitan ng antok. Isa pang mas malakas na kulog ang sumunod at sa pagkakataong ito, narinig niya ang isang malinaw na tunog. Ang tunog ng isang bagay na nabasag sa itaas. Hindi na siya nag-isip. Binitawan niya ang libro at tumakbo palabas ng silid-aklatan. Saan ka pupunta? Isang matigas na boses ang humarang sa kanya sa paanan ng hagdanan. Si Mrs. Elena, ang mayordoma, ay nakatayo roon na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Si Ethan po, sabi ni Lina, ang kanyang hininga ay putol-putol. Natatakot po siya. Trabaho ng mga therapist na harapin yan, hindi ikaw. Malamig na sagot ni Mrs. Elena. Bawal kang pumasok sa silid ng bata nang walang pahintulot ni Sir Ricardo. Isang nakakasilaw na kidlat ang muling nagliwanag na sinundan ng isang kulog na tila babasagin ang langit. Sa sandaling iyon, walang halaga ang mga patakaran. Walang halaga ang mga utos. Ang tanging nakikita ni Lena sa kanyang isipan ay ang imahe ng isang maliit na bata. Nag-iisa sa kanyang takot. Kailangan niya ako, mahinang sabi ni Lena, at nilagpasan niya ang mayordoma. Narinig niya itong tumawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Tulak niya ang pinto ng playroom. Ang silid ay madilim, at sa sahig ay naroon ang mga piraso ng nabasag na laruang eroplano. Sa pinakasulok ng silid, malapit sa bintana, ay may isang maliit na figura. Nakaupo si Ethan sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay yakap-yakap ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay nakasubsob dito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bawat dagundong ng kulog. Dahan-dahang lumapit si Lena na para bang lumalakad sa isang napakanipis na yelo. Ayaw niyang magulat ito. Umupo siya sa sahig, ilang pulgada mula sa kanya at hindi nagsalita. Nagsimula siyang humimig, isang luma, halos nakalimutan ng himig, isang kantang pampatulog mula sa kanyang probinsya, ang kantang kinakanta ng kanyang ina. Ang himig ay simple at malumanay. Ang mga salita
ay tungkol sa isang ibong naghahanap ng kanlungan mula sa ulan at kung paano ito inalagaan ng isang bituin hanggang sa muling sumikat ang araw. Nanginginig ang boses ni Lena sa simula, ngunit habang inuulit niya ang kanta, ito ay naging mas matatag, isang tanglaw ng init sa malamig at madilim na silid. Hindi niya sinubukang hawakan si Ethan, nananatili siyang nakaupo, hinahayaan ang kanyang kanta na maging isang tulay sa pagitan nila. Dahan-dahan, napakabagal. Ang panginginig ng bata ay nagsimulang humina. Itinaas niya ang kanyang ulo mula sa kanyang mga tuhod. Sa liwanag ng isang saglit na kidlat, nakita ni Lena ang kanyang mukha. Basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay malawak sa takot. Tumingin siya kay Lena. At sa tingin na iyon, nakita ni Lena ang isang taon ng naipong sakit at pag-iisa. Itinigil ni Lena ang pagkanta. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nakabukas. Isang paanyaya na walang pilitan. Nag-atubili si Ethan, ngunit isa na namang kulog ang dumagundong, mas malapit sa pagkakataong ito. Napapikit siya ng mahigpit. At sa sandaling iyon ng kadiliman, gumapang siya palapit at hinawakan ang kamay ni Lena. Ang kanyang kamay ay maliit at malamig. Hinawakan ito ni Lena nang may buong ingat na parang hawak niya ang isang bagay na napakahalaga at babasagin. Ang init ng kanyang palad ay tila isang munting kanlungan para sa malamig na kamay ng bata. Nang muling kumulog, isang malakas na dagundong na sinundan ng isang nakakasilaw na liwanag. Napasubsob ang bata sa kanyang tagiliran, naghahanap ng mapagtataguan. Hindi na nagdalawang isip si Lena. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kabilang braso sa likod nito at marahang hinila ito palapit sa isang yakap. Sa unang segundo, naramdaman ni Lena ang paninigas ng katawan ni Ethan. Isang pader na matagal na nitong itinayo. Ngunit hindi gumalaw si Lena. Nananatili siyang isang mainit at matatag na presensya. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta. Ang kanyang boses ay isang bulong na ngayon, direkta sa tainga ng bata. Isang himig ng kapayapaan sa gitna ng unos at dahan-dahan, tulad ng pagkatunaw ng yelo sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ni Lena ang pag-relax ng maliliit na balikat ni Ethan. Ang kanyang ulo o sao ay dahan-dahang sumandal sa dibdib ni Lena. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa tela ng kanyang uniforme. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, si Ethan de la Vega ay hindi nag-iisa sa kanyang takot. Nakatitig lang si Lena sa bintana. Pinagmamasdan ang pagpatak ng malalakas na ulan. Ninanamnam ang bigat ng bata sa kanyang mga bisig. Hindi niya alam kung gaano katagal sila sa ganoong posisyon. Ang oras ay tila huminto. Ang tanging mahalaga ay ang tahimik na paghinga ng batang kanyang yakap-yakap. Isang kaluskos mula sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Napaangat ang kanyang tingin. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis. Handa nang harapin ang galit ni Mrs. Elena. Ngunit hindi ang mayordoma ang nandoon. Nakatayo sa may pintuan si Ricardo de la Vega. Basa siya ng ulan. Ang kanyang mamahaling business suit ay bahagyang gusot at may mga patak ng tubig. Ang kanyang buhok ay magulo at sa kanyang mukha ay may bakas ng pagod mula sa trabaho at pag-aalala. Sa isang saglit, hindi siya mukhang ang makapangyarihang CEO na kumausap sa kanya sa silid-aklatan. Mukha siyang isang ama na umuwi sa gitna ng bagyo. Nagkatitigan sila sa ibabaw ng ulo ni Ethan. Ang mga mata ni Lena ay puno ng takot. Inaasahan ng isang sigaw, isang pagpapahayag ng galit dahil sa pagsuway niya sa mga utos. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Richard ay hindi galit, hindi rin awa. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya mabasa, isang halo ng pagkabigla, hindi paniniwala, at isang emosyon na hindi pa niya kailanman nakita rito. Ang tingin ni Richard ay bumaba mula sa mga mata ni Lena patungo sa kanyang anak na nasa yakap nito.
Nakita niya ang payapang mukha ni Ethan. Ang mga mata nito ay nakapikit na ngayon, hindi sa takot, kundi sa namumuong antok. Nakita niya kung paano nawala ang panginginig sa katawan nito. Ang kanyang anak ay payapang nakasandal sa bisig ng babaeng ito, ligtas mula sa bagsik ng bagyo sa labas at sa loob. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay mas mabigat kaysa sa ingay ng ulan sa labas. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang gumalaw si Richard. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa sahig nang walang ingay. At sa isang boses na bahagya lang marinig, mas malakas ng kaunti sa isang bulong, sinabi niya ang isang salita na hindi inaasahan ni Lena. Salamat. Ang salitang yon, mula sa kanya, ay tila mas malakas pa sa kulog na kararating lang. Hindi na ito ang boses ng isang amo sa kanyang empleyado. Ito ay ang boses ng isang ama. Kinabukasan pagkatapos ng bagyo, may isang bagay na nagbago sa mansyon. Ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon itong bahid ng paghihintay. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa bahay, pinagmamasdan ni Richard si Lena at si Ethan sa hardin. Hindi na niya kailangan pang tumingin sa security camera. Gusto niyang makita sila ng malinaw. Nakaupo sila sa damuhan, walang nagsasalita. Inilabas ni Lena ang mga pinagtagpi-tagping krayola mula kahapon at isang malinis na papel. Dahan-dahan, nagsimula siyang gumuhit. Isang bahay, isang puno, isang araw na nakangiti. Hindi niya pinipilit si Ethan na gumuhit din. Hinayaan niya lang itong manood. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Richard patungo sa hardin. Isang desisyon na hindi niya pinag-isipan, ginawa lang niya. Naramdaman ni Lena ang kanyang pagdating at agad na tumayo. Bahagyang yumuko. "Sir," sabi nito. Umiling si Richard. "Huwag. Manatili kayong nakaupo." Lumapit siya at umupo sa isang bench na malapit sa kanila. Hindi masyadong malayo, hindi rin masyadong malapit. "He seems calmer around you," sabi ni Richard. Ang boses niya ay mahina. Halos hindi niya ito nakilala bilang sarili niyang boses. Tumingin si Lena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw at tapat. "Siguro po dahil hindi ko siya pinipilit, sir." Lahat ng therapist na dumaan dito, sinabi nilang meron silang tamang paraan, sabi ni Richard. Mas para sa sarili niya kaysa kay Lena. Pero lahat sila, pare-pareho lang. Ngumiti si Lena ng bahagya. Isang totoong nangiti. "Wala naman po sigurong tama o maling paraan, sir. Siguro po, kailangan lang niya ng kasama." Kasama. Ang simpleng salitang yon ay tumama kay Richard ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kailan ang huling beses na naging kasama siya para sa anak niya? Hindi ang CEO, hindi ang tagapagbigay, kundi isang kasama lang. Hindi na siya nagsalita pa. Nanatili lang siyang nakaupo roon, pinapanood ang dalawa, at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Richard ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Kapayapaan. Kinagabihan, nang personal niyang pinuntahan ang silid ni Ethan para tingnan kung natutulog na ito. Isang bagay na madalas gawin ng yaya para sa kanya. May nakita siyang isang piraso ng papel sa ibabaw ng maliit na mesa, ang papel na ginamit ni Lena kanina. Ngunit ngayon, sa tabi ng iginuhit nitong bahay at puno, ay may dalawang figura. Magulo ang pagkakaguhit, halatang gawa ng isang maliit na bata. Isang malaking tao at isang maliit na tao, magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa itaas nila, isang araw na nakangiti. Dinampot ni Richard ang papel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ito ang unang iginuhit ni Ethan sa loob ng isang taon. Isang bagay na hindi nagawa ng lahat ng mamahaling art supplies at mga art therapist. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Richard. Isang mainit na damdamin na kumalat sa kanyang dibdib. Pag-asa.
Maingat niyang tiniklop ang papel at inilagay ito sa loob ng kanyang pitaka, sa tabi mismo ng kanyang mga credit card na walang limitasyon. Naramdaman niya na ang piraso ng papel na yon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera na kaya niyang gastusin. Habang nakatitig siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak, ang imahe ng dalawang taong magkahawak kamay ay biglang nagdala sa kanya pabalik sa isang masakit na alaala. Flashback. Anong tingin mo sa akin, Richard? Isa sa mga kumpanya mo na kaya mong ayusin sa pamamagitan ng pera? Ang boses ni Isabela, ang kanyang asawa, ay malamig at puno ng pangungutya. Nakatayo ito sa gitna ng kanilang walk-in closet, hawak ang isang maleta. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay tila lason sa hangin. Isabela, please, pag-usapan natin to. Para kay Ethan, pagmamakaawa ni Richard, ang kanyang boses ay basag. Tumawa ito ng walang kagalakan. Ethan, huwag mo siyang gamitin. Ginawa mo siyang isang proyekto, katulad ng lahat ng bagay sa buhay mo. At ako, isa lang akong magandang tropeo sa istante mo. Humakbang siya palapit, pero umatras si Isabela. Ninanakawan mo ang foundation, ang charity fund para sa mga bata. Nanginginig na, sabi ni Richard. Hawak ang mga dokumentong inabot sa kanya ng kanyang abogado. Kailangan ko ng panimula. Walang pakialam na sabi nito. At kinuha ko lang ang nararapat para sa akin. Hindi mo kayang ayusin ang lahat gamit ang pera mo, Richard. Hindi mo kayang ayusin tayo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumakad palayo. Iniwan si Richard na nakatayo sa gitna ng kanilang perpektong bahay, basag at nag-iisa. Napapikit ng mariin si Richard. Pilit na iwinawaksi ang anino ng nakaraan. Ang sakit ng pagkakanulo ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang pakiramdam ng kapayapaan kanina ay napalitan na ng isang pamilyar na pag-aalinlangan. Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Si Isabela, na minahal niya ng buong puso, ay niloko siya sa pinakamasakit na paraan. Paano niya malalaman na iba si Lena? Umupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type ng isang email sa kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Subject: Confidential background check mark. I need you to do a deeper dive on Lena Dawson. Everything. Family, past employment, connections, financials. I want to know everything. This is urgent and strictly confidential. Pinindot niya ang send bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Sinabi niya sa sarili na ito ay para sa proteksyon ni Ethan. Isang standard procedure lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ginagawa niya ito dahil sa takot. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang notifikasyon ang lumitaw sa kanyang screen. Isang reply mula kay Mark. Sir, I've already started the initial deep check as per standard protocol for household staff. I will expedite. However, I must inform you that there are already a few inconsistencies in her submitted records compared to public data. I will report as soon as I have concrete details. Napatitig si Richard sa email. Inconsistencies. Mga hindi pagkakatugma. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay liwanag sa isang eksena ng kapayapaan. Nakikita pa rin niya sa kanyang isipan si Lena na nakaupo sa damuhan. Ang kanyang nangiti ay tila isang sinag ng araw. Hawak niya sa isang kamay ang cellphone na may mensaheng puno ng pagdududa at sa kanyang pitaka ay naroon ang isang drawing na puno ng pag-asa. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat. Siya ba ay isang anghel na ipinadala upang pagalingin ang kanyang anak? O isang mas mahusay na sinungaling kaysa kay Isabela? Sabado ng umaga, mayroong isang kakaibang gaan sa hangin na hindi naramdaman ni Lena mula nang tumuntong siya sa mansyon. Si Ethan, sa kauna-unahang pagkakataon, ay sumunod sa kanya sa hardin nang hindi na kailangang pilitin.
Magkasama nilang diniligan ang mga rosas, ang bata ay tahimik na nakamasid sa bawat galaw niya. Maging si Sir Ricardo ay ngumiti sa kanya kaninang umagahan, isang maliit ngunit totoong nangiti na nagpainit sa puso ni Lena. Para sa isang saglit, naramdaman niya na marahil maaari siyang maging masaya rito. Ngunit ang kapayapaan ay kasing ikli ng buhay ng isang bula. Isang makintab na itim na kotse, mas mahal pa marahil sa lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya, ang pumasok sa driveway. Mula rito ay bumaba ang isang babae na tila hinugot mula sa isang magasin. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok, ang kanyang alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Naramdaman ni Lena ang paglamig ng hangin sa kanyang paligid. Ito si Doña Victoria de la Vega, ang reyna ng palasyong ito. Pumasok ito sa mansyon na parabang pag-aari niya ang bawat sulok nito, at marahil ay ganoon nga. Si Richard, na bumaba mula sa kanyang opisina, ay humalik sa pisngi nito. "Ma'am," sabi ni Richard. Ang mga mata ng Donya ay hindi na natili sa kanyang anak. Agad itong dumapo kay Lena na nakatayo sa may gilid. Hawak ang kamay ni Ethan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. At ang tingin na yon ay parang isang malamig na karayom na tumusok sa balat ni Lena. "So ito pala ang bago," sabi ni Doña Victoria. Ang boses niya ay marangya, ngunit walang bahid ng init. Hindi siya direktang nakikipag-usap kay Lena, kundi kay Richard, na parabang si Lena ay isang bagay lang na kanilang sinusuri. "Ma'am, magandang umaga po," magalang na bati ni Lena. Isang kilay lang ang itinaas ng Donya. Marunong naman pala magsalita. Naramdaman ni Lena ang paghigpit ng hawak ni Ethan sa kanyang kamay. "Ma'am, this is Lena Dawson. Lena, my mother." Pagpapakilala ni Richard na tila nararamdaman ang tensyon sa hangin. "I know who she is," sabi ng Donya, bago ito lumakad palapit kay Ethan. Yumuko ito. "Hello, Apo. How are you feeling?" Hindi sumagot si Ethan. Mas lalo lang itong lumapit sa likod ni Lena. Ginagawa siyang isang pananggalang. Isang anino ng pagkadismaya ang dumaan sa mukha ni Doña Victoria. Tumingin siyang muli kay Lena, at sa pagkakataong ito, may halong pagsisisi sa kanyang mga mata. Mukhang wala pa ring pagbabago. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal kay Lena. Ang lahat ng maliliit na tagumpay nila ni Ethan sa mga nakaraang araw ay biglang nawalan ng halaga sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng babaeng ito. Ang tanghalian ay isang pagpapahirap. Pinaupo ni Richard si Lena sa mesa kasama nila, isang desisyon na malinaw na hindi ikinatuwa ng kanyang ina. Bawat subo ni Lena ay tila tinitimbang. Bawat galaw niya ay tila sinusuri. "Saan ka nga ulit galing, Hija?" tanong ng Donya sa gitna ng kanilang pagkain. "Sa Laguna po, senyora," sagot ni Lena. "Ah, Laguna. Marami akong kilalang pamilya doon, mga Valderrama, mga Elizalde. Kilala mo ba sila?" Umiling si Lena. "Hindi po, senyora. Sa isang maliit na baryo lang po kami nakatira." "Ganoon ba?" sabi ng Donya, sabay higop sa kanyang baso ng red wine. Nakapagtataka kung paano ang isang simpleng taga-baryo ay napadpad sa isang lugar na tulad nito. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ng Donya ay isang patagong insulto. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, pilit na pinapakalma ang sarili. Pagkatapos ng tanghalian, habang nagkakape sila sa sala, nangyari ang pinakamasama. Biglang tumayo ang Donya na para bang may naisip. "Ay, ang clumsy ko naman," sabi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Lena. Isang baso ng red wine ang tumapon sa puting-puting carpet. Ang mantsa ay matingkad na pula, parang dugo. "Hey nako, ang paborito ko pa namang carpet," sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring panghihinayang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lena.
Kija, pakikuha ng basahan at linisin mo ito. Ngayon din. Ito ay isang utos, isang pagpapamukha sa kanya ng kanyang lugar. Natigilan si Lena, maging si Richard ay tila nagulat. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang maliit na kamay ang humila sa laylayan ng damit ni Lena. Si Ethan, nakatayo ito sa pagitan niya at ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hinila niya si Lena papalayo sa mantsa at pagkatapos ay humarap siya sa kanyang lola. Umiling siya. Isang beses. Malinaw. Isang maliit na kilos, ngunit ang mensahe ay kasing lakas ng isang sigaw. Huwag mo siyang galawin. Natigilan ang lahat. Maging si Doña Victoria ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang apo, na hindi kumikibo sa loob ng isang taon, ay biglang nagpakita ng pagsalungat para sa isang katulong. Doon na kumilos si Richard. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lena dati. Isang tahimik na galit. Ako na ang tatawag sa mga katulong para diyan, sabi ni Richard. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Ma, tama na. Ang apat na salitang iyon ay nagpabagsak sa lahat ng kapangyarihan ng Donya. Si Lena ay hindi lang katulong dito. Pagpapatuloy ni Richard, ang kanyang mga mata ay nakatingin ngayon kay Lena. Isang tingin na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Bisita ko siya sa lamesang ito. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Doña Victoria ay namutla sa galit. Hindi siya makapaniwala na kinakampihan siya ng sarili niyang anak laban sa kanya. Tumayo ang Donya nang may dignidad, inayos ang kanyang damit. Kung ganoon, sabi niya nang may nagyayelong boses, mukhang kailangan ko nang umalis. Hindi na siya nagpaalam. Lumakad siya palabas. Ang bawat hakbang ay matigas. Sumunod si Richard sa kanya. Habang nasa may pinto, narinig ni Lena ang huling sinabi ng Donya sa kanyang anak. Isang bulong na puno ng lason. Masyado kang mabait, Ricardo. Katulad ng iyong ama. Makikita mo, lahat ng ahas ay may kamandag. Pagkatapos ng pag-alis ng kanyang ina, isang hindi inaasahang gaan ang namayani sa mansyon. Nawala ang bigat, ang paghuhusga. Para kay Richard, ang paninindigan laban sa kanyang ina, bagamat mahirap, ay parang isang paglaya. Ang makita ang determinasyon sa mga mata ni Ethan para protektahan si Lena ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-aproba ng kanyang ina, pag-asa. Sa mga sumunod na araw, hinayaan ni Richard ang sarili na buksan ang pinto na matagal na niyang isinara. Naglaan siya ng mas maraming oras sa bahay. Sumasama siya kina Lena at Ethan sa hardin, hindi na bilang isang tahimik na tagamasid, kundi bilang isang kalahok. Naglaro sila ng bola. Nagbasa siya ng libro habang gumuguhit ang dalawa. At sa mga sandaling iyon, nakita niya si Lena hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga ngiti, ang init sa kanyang mga mata, tuwing tinitingnan niya si Ethan. At naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang ikinaila sa sarili. Paghanga. Isang paghanga na dahan-dahang namumulaklak at nagiging. Isang bagay na mas malalim. Isang gabi, pagkatapos ng isang linggo na puno ng maliliit na himala, isang ngingiti mula kay Ethan, isang paghawak sa kanyang kamay, nagpasya si Richard na gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa. Maghapunan tayong tatlo mamaya, sabi niya kay Lena na nag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Hindi sa breakfast nook, sa formal na dining room, bilang isang pamilya. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lena. Pero sir, Richard, pagtatama niya, call me Richard. Ang nangiti na ibinigay sa kanya ni Lena bilang sagot ay tila nagbigay liwanag sa buong silid. Ang hapunan ay perpekto. Sa kauna-unahang pagkakataon
Ang malaking dining table na yon, na karaniwang simbolo ng kalungkutan at pag-iisa para kay Richard, ay naging isang lugar ng init. Nakaupo si Ethan sa pagitan nilang dalawa, tahimik pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, pabalik-balik ang tingin sa kanila. Nagkukwento si Lena tungkol sa kanyang buhay sa probinsya, tungkol sa mga bituin na kitang-kita roon kapag gabi. Nakikinig si Richard, nabibigani sa simpleng ganda ng kanyang mga salita. Nahuli niya ang kanyang sarili na nakatitig sa kanya, sa paraan kung paano gumagalaw ang kanyang mga labi kapag siya'y ngumingiti. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang tungkol sa De La Vega Corporation sa mga anino ng nakaraan. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harapan niya at ang anak niya na sa wakas ay mukhang masaya. Ito na siguro yon, naisip ni Richard. Isang bagong simula. Handa na siyang sabihin sa kanya. Handa na siyang aminin na ang epekto niya sa kanila, sa kanya, ay higit pa sa trabaho ng isang yaya. Na gusto niyang manatili siya, hindi para kay Ethan, kundi para sa kanilang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng dining room. Isang tunog na pumunit sa kanilang perpektong sandali. Nakatayo roon si Doña Victoria. Ang kanyang muka ay parang isang maskara ng malamig na galit. Sa likod niya ay nakatayo ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. "Magandang gabi," sabi ng kanyang ina. Ang bawat salita ay may yelo. "Sana'y hindi ako nakakaistorbo sa inyong masayang pagtitipon." Agad na tumayo si Richard. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. "Ma'am, anong ginagawa ninyo dito?" Hindi siya pinansin ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lena, na ngayon ay namumutla. Lumakad siya palapit sa mesa at may inihagis sa ibabaw nito. Isang brown na folder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Akala mo ba matalino ka, Hija?" sabi ng Donya. Ang boses ay puno ng panunuya. "Akala mo ba makakalusot ka sa akin?" Nanginginig na tiningnan ni Lena ang folder. Tumingin din si Richard at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. "Ano to, ma'am?" tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay mahigpit. "Ang katotohanan," sagot ng kanyang ina. "Ang katotohanan tungkol sa babaeng pinapasok mo sa bahay mo, sa buhay ng anak mo." Nanginginig ang mga kamay ni Richard habang binubuksan niya ang folder. Sa loob ay mga dokumento, isang police report, isang death certificate. Ang pangalan sa death certificate, Marco Dawson. Ang dahilan ng pagkamatay, workplace accident. Ang lugar ng insidente, De La Vega Premier Towers construction site. Naramdaman ni Richard na parang binuhusan siya ng isang baldeng nagyayalong tubig. Tumingala siya mula sa mga papel at tumingin kay Lena. Ang mukha nito ay basang-basa na ng luha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. "Si Marco Dawson, kapatid niya," paliwanag ng Donya. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. "Namatay sa isa sa mga proyekto natin. 2 taon na ang nakalilipas. Nagbigay ang kumpanya ng malaking danyo sa pamilya para manahimik sila. Pero heto, ang kapatid niya, nagpanggap na yaya. Pumasok dito na may ibang motibo." Lumingon ang Donya kay Lena. "Magkano pa ba ang gusto ninyo? Huh? O baka naman paghihiganti ang habol mo? Ang sirain ang pamilya ko mula sa loob?" Naramdaman ni Richard na parang gumuhoong ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat masayang alaala sa nakaraang linggo, ang nangiti, ang tawanan, ang pag-asa, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Isabella, Marco Dawson, lahat ng ahas ay may kamandag. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Lena," bulong ni Richard. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin sa kanya si Lena. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pagmamakaawa. "Richard, magpapaliwanag ako." Pero hindi na niya nakita ang lalaking ngumiti sa kanya kanina. Ang nakatingin sa kanya ngayon ay ang CEO. Ang lalaking nasaktan. Ang lalaking muling naramdaman ang matalim na kirot ng pagkakanulo. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Lahat ba ay isang kasinungalingan? Ang tanong ay binitawan niya ng mahina. Ngunit ang bigat nito ay yumanig sa buong silid. Bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na tumutusok sa dibdib ni Lena. Hindi siya makasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Paano niya ipapaliwanag ang lahat sa gitna ng unos na ito? Paano niya sasabihin na ang kanyang orihinal na motibo ay natabunan na ng pagmamahal na nararamdaman niya para sa batang nasa tabi niya? Tumingin siya kay Ethan. Ang bata ay nakatitig sa folder na nasa mesa, pagkatapos ay sa umiiyak na mukha ni Lena at sa malamig na mukha ng kanyang ama. Hindi niya naiintindihan ang mga salita, ngunit nararamdaman niya ang sakit. Nararamdaman niya ang biglaang pagguho ng kanilang munting mundo. Ang pananahimik ni Lena ang nagsilbing kumpirmasyon para kay Richard. Isang tawa, isang mapait, basag na tawa, ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakabigat, napakatalim, na ito'y naging galit. Isang nag-aalab na galit na sumunog sa lahat ng pag-asa na kanyang naramdaman. "Kaya pala," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Kaya pala napakagaling mo, napaka-perpekto mo, lahat ay isang palabas." "Hindi," pakiusap ni Lena. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng luha. "Richard, hindi totoo yan. Huwag mong banggitin ang pangalan ko." Sigaw niya at sa isang iglap ay hinampas niya ang mesa. Ang mga plato at kubyertos ay umalingaw-ngaw. Napasigaw si Lena sa gulat. Si Ethan ay napaurong sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Muling bumalik ang imahe ni Isabela sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, ang mga kasinungalingan nito. At ngayon, si Lena, isa na namang pagkakamali. Isa na namang babae na nilinlang siya. Ginamit ang kanyang kahinaan, ang kanyang anak, laban sa kanya. "Napakagaling ng plano mo." Pagpapatuloy ni Richard, ang bawat salita ay puno ng lason. "Gamitin ang anak ko para makuha ang tiwala ko, para makapasok sa buhay ko. Para ano? Para sirain ako? Hindi ko magagawa yon." Sigaw pabalik ni Lena. Sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. "Mahal ko si Ethan." "Pag-ibig?" Tumawa ulit si Richard, ngunit wala itong kagalakan. "Wala kang alam tungkol sa pag-ibig. Ang alam mo lang ay kung paano manloko." Tumingin siya sa kanyang ina, na tahimik na nanonood sa isang tabi. Ang muka ay nagpapakita ng malamig na kasiyahan. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Lena. Ang kanyang desisyon ay nabuo na sa gitna ng kanyang sakit at galit. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Ang lahat ng emosyon ay nawala. Pinalitan ng isang nagyayelong resolusyon. "Umalis ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay patag at walang buhay. Natigilan si Lena. "Ano?" "Sinabi kong umalis ka na." Pag-uulit niya, mas malinaw sa pagkakataong ito. "Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Ngayon din." Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Lena ay naputol. Ang sakit na makita ang galit sa mga mata ni Richard ay halos hindi niya makayanan. Tumingin siya kay Ethan, na ngayon ay tahimik na umiiyak. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Gusto niyang yakapin ito, sabihin na magiging maayos ang lahat. Ngunit alam niya na wala nang babalikan pa. Ang mga salitang "umalis ka na" ay tila lumutang sa hangin, isang laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa sa puso ni Lena. Naramdaman niya ang paghila ni Mrs. Elena sa kanyang braso. Marahan ngunit may diin. Inilalayo siya kay Ethan
na ngayon ay humahagulgol na. "Wag," sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa bata. "Ethan, kunin mo na ang bata, Elena," utos ni Richard. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Hindi siya nakatingin kay Lena. Nakatingin siya sa isang blangkong pader na para bang ang pagtingin sa kanya ay magdudulot ng pisikal na sakit. Walang nagawa si Lena kundi panoorin si Mrs. Elena na buhati ng umiiyak na bata papalayo. Ang maliliit na kamay ni Ethan ay nakaabot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Ang tahimik na pagtangis nito ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Lena. Nang sila na lang ang naiwan sa silid kasama ang nagtagumpay na si Doña Victoria, doon na hinarap ni Richard si Lena. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at sakit. "Richard, pakinggan mo ako. Parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Lena, lumapit siya ngunit napaatras din nang makita ang babala sa mga mata nito. "Oo, noong una, yon ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Pero nagbago ang lahat. Maniwala ka sa akin." "Maniwala?" Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Iyan din ang sinabi niya, ang asawa ko. "Maniwala ka sa akin," sabi niya, habang ninanakawan niya hindi lang ang kumpanya, kundi pati na rin ang puso ko. Humakbang siya palapit. Ang bawat salita ay isang matulis na patalim. "Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero isa ka lang palang mas magaling na aktres. Pare-pareho lang kayo. Ginagamit ninyo ang kahinaan ng isang tao, ang pagmamahal, para makuha ang gusto ninyo." "Hindi yan totoo," sigaw pabalik ni Lena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Ang naramdaman ko para kay Ethan. Totoo yon. Ang nakita mong pagbabago sa kanya. Totoo yon." "Ang nakita ko ay isang perpektong panlilinlang," sagot ni Richard. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ay tumalikod siya, isang kilos na nagsasabing tapos na ang usapan. "Mrs. Elena!" tawag niya. Agad na lumitaw ang mayordoma sa kanyang tabi. "Samahan mo si Miss Dawson sa kanyang silid," malamig na utos ni Richard. "Siguraduhin mong maiimpake niya lahat ng gamit niya at samahan mo siya hanggang sa makalabas siya ng tarangkahan. Siguraduhin mong wala siyang ibang madadala kundi ang mga pag-aari niya." Ang bawat salita ay isang formal na pagtataboy, isang sampal sa pagkatao ni Lena. Hindi na siya si Lena na nagpatahan kay Ethan sa gitna ng bagyo. Siya na ngayon si Miss Dawson, ang manloloko. Walang nagawa si Lena kundi sumunod. Habang naglalakad siya sa likod ni Mrs. Elena, bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang mansyon na sa loob ng ilang linggo ay nagsimulang maging isang tahanan ay muling naging isang malamig at malawak na kulungan. Sa kanyang silid, ang pag-iimpake ay isang malabong panaginip. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay niya ang kanyang mga damit sa isang lumang bag. Nakita niya sa ibabaw ng kanyang mesa ang isang krayolang pula. Isa sa mga krayolang pinagdugtong niya. Iniwan siguro ito ni Ethan nung huling naglaro sila. Dinampot niya ito at ang sakit sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Binuksan niya ang pinto, nagbabaka sakaling masulyapan man lang si Ethan sa huling pagkakataon. Ngunit sarado ang pinto ng playroom. Ang dati masayang tunog na nagmumula roon ay napalitan na naman ng nakabibiging katahimikan. Habang pababa sila ng hagdanan, dumaan sila sa opisina ni Richard. Bukas ang pinto. Nakita niya itong nakatayo, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng bigat ng buong mundo. Para sa isang saglit gusto siyang sigawan ni Lena, ipilit ang kanyang katotohanan, ngunit alam niya na wala ng silbi. Ang lalaking iyon ay nagtayo na muli ng kanyang mga pader, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang paglalakbay mula sa pinto ng mansyon hanggang sa tarangkahan ay ang pinakamahabang paglalakbay
sa buhay ni Lena. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang basang pisngi. Ang bawat ilaw sa mansyon ay tila nangungutya sa kanya. Isang sasakyan ng pamilya ang naghihintay para ihatid siya. Isa na namang formalidad, isa na namang paraan para siguraduhing mawawala na siya ng tuluyan. Bago siya pumasok sa sasakyan, hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon siya at tiningnan ang mansyon sa huling pagkakataon. Isang magandang bilangguan na puno ng mga basag na puso. At sa sandaling iyon, sa isang bintana sa ikalawang palapag, ang bintana ng silid ni Ethan, may nakita siyang isang anino. Isang maliit na anino na nakatayo, hindi gumagalaw, nakatingin sa kanya. Kahit sa dilim, alam niya, si Ethan, ang kanyang puso ay tuluyang nadurog. Sumakay siya sa sasakyan at habang dahan-dahan itong umaandar palayo, ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling dumaloy. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa batang naiwan sa bintana ng mansyon ng katahimikan. Ang katahimikan ay bumalik sa mansyon ng mga De La Vega. Ngunit hindi ito ang pamilyar na katahimikan ng kalungkutan. Ito ay isang katahimikan na may bigat. Isang katahimikan na nanunumbat. Isang katahimikan na mas malakas pa sa pinakamaingay na sigaw. Kinabukasan, umupo si Richard sa hapagkainan, mag-isa. Ang dalawang upuan sa kanyang tabi, ang upuan ni Lena at ang upuan ni Ethan ay bakante. Ang pagkain na inihanda ng mga kusinero ay nakahain ng perpekto, ngunit walang sino mang kumakain. Tinitigan niya ang bakanteng upuan ni Lena at sa isang saglit, halos makita pa niya itong nakaupo roon, nakangiti. Napapikit siya ng mariin. Nagawa ko ang tama, sabi niya sa sarili. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya ko, ngunit ang mga salita ay walang laman. Kahit sa sarili niyang isipan, umakyat siya sa silid ni Ethan. Ang playroom, na sa mga nakaraang linggo ay nagsimulang magkaroon ng kaunting buhay, ay muling naging isang museo ng mga hindi nagagamit na laruan. Ngunit ngayon, ito ay magulo. Ang mga laruan ay nakakalat. Ang ilan ay basag, na para bang dinaanan ng isang maliit na buhawi. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya si Ethan. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang isang bagay. Isang maliit na manikang gawa sa retaso na tinahi ni Lena para sa kanya noong isang linggo. Hindi ito kumakain, hindi ito natutulog. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay blangko na naman. Mas blangko pa kaysa dati. Sa isang sulok ng silid, sa ibabaw ng mesa, nakita ni Richard ang isang bagay na hindi nagalaw. Ang mga sirang Crayola. Nakahilera pa rin ng maayos, pinagdugtong-dugtong ng scotch tape. Isang tahimik na paalala ng isang kapayapaan na siya mismo ang sumira. Dumating ang doktor ng pamilya, si Dr. Reyes, isang matandang lalaki na nakasaksi sa paglaki ni Richard. Pagkatapos suriin si Ethan, lumabas siya ng silid na may seryosong mukha. "Richard, kailangan nating mag-usap," sabi ng doktor. "Ano ang resulta? May gamot ba siyang kailangan? Vitamins?" Tanong agad ni Richard, bumabalik sa kanyang nakasanayang paraan ng paglutas ng problema. Maghanap ng solusyon, magbayad para dito. Umiling si Dr. Reyes. Walang sakit si Ethan, Richard. Malusog ang kanyang pangangatawan. Pero ang kanyang espiritu, ang kanyang kalooban, sumusuko na. Natigilan si Richard. Anong ibig mong sabihin? Bumalik siya sa dati, pero mas malala pa. Para siyang isang halaman na nagsimula ng mamulaklak, ngunit biglang binunot mula sa lupa. Kung magpapatuloy ito, manghihina siya ng tuluyan. Tinitigan siya ng doktor ng diretso sa mata. Hindi na ito isang problemang medikal, Richard. Ito ay isang usapin ng puso. Ang mga salitang yon ay tumama kay Richard nang may bigat ng 1 tonelada. Nang gabing yon, hindi siya makatulog. Ang imahe ng kanyang anak na walang buhay at ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan.
Sa desperasyon, pumunta siya sa kanyang security room. Gusto niyang makita. Kailangan niyang makita. Pinindot niya ang rewind. Hinahanap ang eksena noong gabing umalis si Lena. Nakita niya ang lahat. Ang pag-uusap sa dining room, ang pag-alis ni Lena, ang paghatid sa kanya ni Mrs. Elena, palabas. Pagkatapos ay pinalitan niya ang view ng camera. Ang camera sa silid ni Ethan. Nakita niya ang kanyang anak na tumatakbo papunta sa bintana pagkatapos siyang kunin ni Mrs. Elena. At doon, nakita niya ang isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Nakatayo si Ethan sa bintana. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa salamin. Pinanood niya ang sasakyan na nagdala kay Lena palayo. Hindi siya gumalaw. Pinanood niya ito hanggang sa ang mga ilaw ng sasakyan ay naging maliliit na tuldok na lang sa dilim. At kahit nang mawala na ito, nanatili pa rin siyang nakatayo roon. Isang maliit at malungkot na anino. Naghihintay sa isang bagay na hindi na babalik. Napasandal si Richard sa kanyang upuan. Naramdaman niya ang hirap sa paghinga. Ang sakit na nakita niya sa kanyang anak ay isang direktang resulta ng kanyang ginawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang pitaka. Hindi niya alam kung bakit. Hinanap niya ang isang bagay, kahit ano, na magpapatunay na tama ang kanyang ginawa. Ngunit ang nakuha niya ay ang papel na may drawing ni Ethan. Ang dalawang figura. Magkahawak kamay. Tinitigan niya ito at isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Binaliktad niya ang papel, handa na sanang itago itong muli, nang may mapansin siyang isang bagay sa likod nito. May mga letra, magulo, hindi perpekto, halatang sulat ng isang batang nagsisimula pa lang, matutong humawak ng Crayola, ngunit nababasa pa rin. 5 letra. L, E, N. Napahinto ang paghinga ni Richard. Tinitigan niya ang pangalan na tila iyon ang pinakanakakagulat na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ito ang unang salitang sinubukan isulat ng kanyang anak. Hindi papa, hindi mama, hindi pangalan niya, Lena. Sa sandaling iyon, lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang galit, ang pride, ang sakit ng nakaraan. Lahat ay nawalan ng halaga sa harap ng simple at tahimik na katotohanan ito. Ang kanyang anak, sa gitna ng kanyang katahimikan, ay natutong sumulat ng isang pangalan. Ang pangalan ng kaisa-isang tao na nakarating sa kanya. Ang pangalan ng taong siya mismo ang nagtaboy palayo. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya ng buong buo. Isang nakakabinging sakit, isang pagsisisi na napakalalim at napakatalim. Napasubsob si Richard sa kanyang mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginig. Ang drawing ni Ethan ay mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay. At sa malamig at tahimik na security room, sa gitna ng mga monitor na nagpapakita ng isang walang buhay na mansyon, ang makapangyarihang si Ricardo de la Vega ay nagsimulang umiyak. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng kanyang opisina, ngunit hindi natulog si Richard. Ang buong gabi ay ginugol niya sa pananahimik, katabi ang 2 bagay. Isang baso ng whiskey na hindi niya ginalaw, at ang drawing ni Ethan. Ang pangalang Lena na nakasulat sa likod nito ay tila nakatitig sa kanya. Isang tahimik na akusasyon. Ang pagsisisi ay isang lason. Ngunit sa pagsikat ng araw, ang lason na yon ay dahan-dahang nagmetamorphose sa isang bagay na iba. Isang bagay na may lakas, determinasyon. Hindi niya kayang ibalik ang mga salitang binitawan niya. Hindi niya kayang burahin ang sakit na idinulot niya. Ngunit may isang bagay siyang kayang gawin. Ang alamin ang buong katotohanan, hindi bilang CEO na nagpoprotekta sa kanyang kumpanya, kundi bilang isang ama na naghahanap ng hustisya para sa lahat ng nasaktan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi ang kanyang personal na linya, kundi ang naka-encrypt na linya na para lamang sa pinaka-confidential na mga usapin. Mark,
sabi niya nang sagutin ito ng kanyang assistant. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa ilalim nito. Kailangan ko ng pabor, isang bagay na labas sa trabaho natin. Anything, sir? Sagot ni Mark, na naramdaman agad ang pagbabago sa tono ng kanyang amo. Ang aksidente sa De La Vega Towers 2 years ago. Ang kaso ni Marco Dawson. Gusto kong hukayin mo ang lahat. Hindi ang official report na nasa HR. Gusto ko ang mga raw files, ang mga testimonya na hindi isinama, ang financial trail ng settlement, lahat. Understood, sir. I'll be discreet. Pagkatapos ng ilang oras, nagsimulang dumating ang mga file sa kanyang secure email. Binuksan niya ang mga ito, isa-isa. Sa unang tingin, lahat ay mukhang malinis. Masyadong malinis. Ang mga testimonya ng mga kasamahang trabahador ni Marco ay halos magkakatulad na para bang sinasaulo mula sa iisang script. Sinasabi ng lahat na si Marco ay naging pabaya. Ang settlement ay napakabilis na naisara, isang pulang bandila. Alam ni Richard na ang sagot ay wala sa mga papel. Nasa mga tao ito. Mark, hanapin mo ang foreman noon, si Ricardo Sandoval, utos niya. At hanapin mo rin ang isa sa mga trabahador na nakapirma sa testimonya. Isang taong hindi na nagtatrabaho sa atin. Madaling nahanap ni Mark ang isang pangalan. Jose June Reyes, isang construction worker na umalis sa kumpanya 6 na buwan pagkatapos ng aksidente at bumalik sa kanyang probinsya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Richard. Kinagabihan, nagmaneho siya papunta sa isang maliit na bayan sa Batangas. Walang driver, walang bodyguard. Siya lang. Natagpuan niya si Mang June sa isang simpleng bahay, nag-aalaga ng mga manok. Ang gulat sa mukha ng matanda nang makita ang CEO ng dati nitong kumpanya ay hindi maipinta. Sir Ricardo, nanginginig na sabi nito. Mang June, hindi po ako narito bilang amo ninyo, sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay mahinahon. Naglabas siya ng isang sobre. Tulong lang po ito. Wala itong kapalit. Ang kailangan ko lang po ay ang katotohanan. Nag-atubili si Mang June, ngunit nang makita niya ang sinseridad at sakit sa mga mata ni Richard, bumigay ito. Binayaran kami, sir. Pag-amin nito, ang boses ay isang bulong. Binigyan kami ng malaking halaga para sabihin na nagpabaya si Marco. Pero hindi totoo yon. Mabait na bata si Marco. Masipag. Ang totoo, matagal na naming inirereklamo ang mga substandard na materyales na pinapagamit sa amin ni Mr. Sandoval para makatipid daw po sa gastos. Ang bawat salita ni Mang June ay isang kumpirmasyon sa mga hinala ni Richard. Ang huling piraso ng puzzle ay si Ricardo Sandoval, ang project manager, ang taong direktang may kinalaman. Kinabukasan, hindi niya ito ipinatawag sa opisina. Si Richard mismo ang pumunta sa bahay nito, isang malaki at magarang bahay sa isang exclusive subdivision, isang bahay na tila hindi kayang bilhin ng isang simpleng project manager. Ang pagkataranta ni Sandoval nang makita si Richard sa kanyang pintuan ay halatang halata. Ang pawis sa kanyang noo, ang pag-iwas ng kanyang mga mata. Sir Ricardo, anong sadya ninyo? Mr. Sandoval, kilala mo si Marco Dawson, diretsong sabi ni Richard. Ang aksidente, matagal na po yun, sir. Kausap ko si Mang June kagabi, sabi ni Richard. Pinapanood ang bawat reaksyon sa mukha ni Sandoval. Nakita niya ang pagkawala ng kulay dito. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga materyales, ang tungkol sa pera. Hindi totoo yan, sir. Nagsisinungaling siya. Mabilis na tanggi ni Sandoval. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Richard. Isang mensahe mula kay Mark. Sir, I found something. Isang audio file mula sa isang random safety audit. Isang linggo bago ang aksidente. Nakalog ito bilang corrupted file, kaya hindi napansin. Na-recover ko ang isang bahagi.
Binuksan ni Richard ang file at inilagay sa speakerphone. Isang maingay na recording ang umalingaw-ngaw sa sala ni Sandoval. Boses ng isang safety engineer. Hindi papasa sa standards tong mga bakal na to, Sir Sandoval. Delikado to. At pagkatapos, ang boses ni Sandoval, malinaw at hindi maikakaila. Huwag ka ng maraming tanong. Utos to mula sa taas. Ituloy niyo lang ang trabaho. Napatigil ang paghinga ni Sandoval. Ang tunog mula sa telepono ang naging kanyang hatol. Sino ang nasa taas, Padre Sandoval? Tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon. Nagbabaga sa galit. Sino ang nag-utos sa iyo na magtipid sa materyales at pagkatapos ay pagtakpan ang lahat? Napaluhod si Sandoval. Ang kanyang pagtatanggol ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Hindi ko yon kagustuhan, sir. Patawarin niyo ako. Humagulgol ito. Sumusunod lang ako sa utos. Utos na kung hindi ko gagawin, ako at ang pamilya ko ang malilintikan. Lumapit si Richard. Ang kanyang anino ay bumalot sa nakaluhod na lalaki. Utos? Kanino? Tumingala si Sandoval. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at pawis. Inutusan lang po ako ni Doña Victoria. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng De La Vega ay isang malabong panaginip para kay Richard. Ang mga salita ni Sandoval ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng pagkakanulo. Utos ni Doña Victoria. Hindi ang pagkamatay ng isang estranghero. Hindi ang corporate cover-up, kundi ang katotohanan na ang sarili niyang ina ang nasa likod ng lahat. Ang ina na nagsabi sa kanya na lahat ng ahas ay may kamandag, habang siya mismo ang nagtatago ng pinakamalaking lason. Ang galit na naramdaman niya para kay Lena ay tila isang maliit na apoy lamang kumpara sa naglalagablab na impyernong nararamdaman niya ngayon. Pumasok siya sa mansyon na parang isang bagyo. Hindi niya pinansin ang mga bati ng mga katulong. Iisa lang ang kanyang pakay. Natagpuan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro na para bang walang nangyari. Itinaas nito ang kanyang tingin nang maramdaman ang kanyang presensya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ricardo, anak, maaga ka yata. Hindi nagsalita si Richard. Lumapit siya sa coffee table at walang awang inihagis dito ang isang tablet at isang maliit na digital recorder. Napakunot ang noo ni Doña Victoria. Ano to? Ang police report ni Marco Dawson, sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Ang testimonya ni Jose Reyes, ang bank records ni Ricardo Sandoval. Pagkatapos ay pinindot niya ang play sa recorder. Ang boses ni Sandoval, basag at puno ng takot, ay pumuno sa marangyang sala. Inutusan lang po ako ni Doña Victoria. Ang nangiti sa mukha ni Doña Victoria ay dahan-dahang naglaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, halos nagyayelo. Ibinaba niya ang kanyang libro. Isang desperadong tao na nagsisinungaling para iligtas ang sarili niya. Malamig na sabi nito. At naniniwala ka sa kanya? Bakit, ma? Tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Hindi sa takot, kundi sa galit at sakit. Bakit mo ginawa yon? Para makatipid sa konting pera? Para maprotektahan ang stock price? Isang buhay ang nawala. Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang postura ay puno ng dignidad. Walang bahid ng pagsisisi. Ginawa ko yon para protektahan ang kumpanyang ipapamana ko sa'yo. Ang legacy ng pamilya natin. Ang isang maliit na aksidente ay hindi dapat makasira sa lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Isang maliit na aksidente? Napasigaw si Richard, hindi na napigilan ang sarili. Isang batang lalaki ang namatay, isang pamilya ang nasira. At pagkatapos, dumating dito ang kapatid niya, naghahanap ng kasagutan. At ano ang ginawa mo? Ginamit mo ang sakit ko, ang nakaraan ko, para paikutin ang katotohanan
at sirain siya. Ginawa ko yon para sa'yo. Sagot pabalik ng kanyang ina. Ang boses nito ay tumaas na rin sa wakas. Ang babaeng yon ay isang panganib. Isang mahirap na babae na may motibo. Hindi mo ba nakikita? Inililigtas kita mula sa paggawa ng isa na namang pagkakamali. Ang pagkakamali ko, sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay biglang bumaba. Puno ng isang nakakakilabot na kapayapaan. Ay ang pagtiwalaan ka. Ang pagkakamali ko ay ang hayaan ang lason mo na sirain ang kaisa-isang tao na nagdala ng liwanag sa bahay na to. Natigilan si Doña Victoria. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Pinili mo siya? Tanong nito. Ang boses ay puno ng hindi paniniwala. Pinipili mo ang isang katulong laban sa sarili mong ina? Tinitigan siya ni Richard ng diretso sa mata. Pinipili ko ang katotohanan at pinipili ko ang kapakanan ng anak ko. Sa sandaling iyon, ang kanyang personal na telepono na nakapatong sa mesa ay nagring ng malakas. Isang tawag na pumutol sa mabigat na tensyon. Si Mrs. Elena, sinagot ito ni Richard. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanyang ina. Sir, sabi ng mayordoma, ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Si Ethan po! Si Sir Ethan! Agad na naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Richard. Anong nangyari? Napakataas po ng lagnat niya. Hindi po namin mapababa. At may sinasabi po siya. Napakunot ang noo ni Richard. Anong sinasabi niya? Paulit-ulit po niyang binabanggit. Humikbi si Mrs. Elena sa kabilang linya. Isang pangalan lang po. Paulit-ulit. Sa likod ng pag-aalala ni Mrs. Elena, narinig ni Richard ang isang mahinang, halos hindi maintindihang bulong. Ang boses ng kanyang anak, basag dahil sa lagnat at sakit. Lena. 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 Ang tunog na yon ay parang isang martilyo na pumukpok sa puso ni Richard. Ang lahat ng galit niya sa kanyang ina ay biglang napalitan ng isang nag-uumapaw na takot. Takot para sa kanyang anak. Ang pagtatalo, ang kumpanya, ang kasinungalingan, lahat ay nawalan ng halaga. Tumalikod siya mula sa kanyang ina na ngayon ay nakatayo. Ang muka ay blangko sa pagkabigla. Ang tanging mahalaga ay si Ethan at ang kaisa-isang tao na makakatulong dito. Sumigaw si Richard sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at utos. Ihanda mo ang sasakyan. Hanapin natin siya. Ngayon din. Ang hangin sa Laguna ay may dalang amoy ng lupa at mga halamang gamot. Ibang-iba sa artipisyal na pabango ng air freshener sa mansyon. Dito, ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito'y payapa, puno ng huni ng mga kuliglig sa gabi at tilaok ng manok sa umaga. Pero para kay Lena, ang kapayapaan ay mailap. Isang linggo na siyang umuwi. Ang bawat araw ay ginugugol niya sa pag-aalaga sa kanyang ina na may sakit. Pinupunasan niya ito, pinapakain at tinitiyak na naiinom nito ang mga gamot. Ngunit habang ginagawa niya ang mga ito, ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sa isang batang may malulungkot na mata sa isang malayong mansyon. Gabi-gabi, sa kanyang panaginip, naririnig niya ang tahimik na pag-iyak ni Ethan at gumigising siyang may luha sa kanyang mga mata. Ang galit ay pabigat lang sa puso, anak. Sabi sa kanya ng kanyang ina, isang hapon. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng karunungan. Ang pag-ibig ang nagpapagaling. Ngumiti lang si Lena ng mapait. Paano siya magpapatawad kung ang sugat ay napakalalim? Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang maliit na bakuran, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na hindi nabibilang sa kanilang simpleng baryo. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Isang makintab na itim na kotse ang huminto
sa tapat ng kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan sa kanilang mga bintana. Nagtataka. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang figura na halos hindi na nakilala ni Lena. Si Ricardo de la Vega, ngunit hindi ito ang makapangyarihang CEO na kanyang nakilala. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapakita ng ilang gabing walang tulog. Ang aura ng kapangyarihan ay nawala. Pinalitan ng isang aura ng desperasyon at pagsisisi. Natigilan si Lena. Ang walis ay nanatiling hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang halo ng gulat, galit, at isang emosyon na hindi niya pinangalanan. Naglakad si Richard palapit. Bawat hakbang ay tila mabigat. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Lena, sabi niya, ang kanyang boses ay paos at basag. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Lena. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay muling tumibay. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Richard, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ang mga sinabi ko, ang ginawa ko, walang kapatawaran. Naging bulag ako dahil sa sarili kong sakit at idinamay kita. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pagtuklas niya sa katotohanan, ang tungkol sa kanyang ina, ang tungkol sa mga kasinungalingan na bumalot sa pagkamatay ni Marco. Hindi siya nagbigay ng mga dahilan. Inamin niya ang kanyang pagkakamali ng buong buo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako para sa sarili ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Nandito ako dahil kay Ethan. Sa pagbanggit ng pangalan ng bata, naramdaman ni Lena ang pag-crack ng kanyang pader. Hindi na siya kumakain. Hindi na siya natutulog. Nilalagnat siya ng mataas. Sabi ni Richard, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. At sa gitna ng kanyang lagnat, pangalan mo ang laging binabanggit niya. Doon na kinuha ni Richard ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang pamilyar na piraso ng papel. Ang drawing ni Ethan. Inilahad niya ito kay Lena. Tingnan mo ang likod. Pakiusap niya. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang kinukuha niya ang papel. Binaliktad niya ito. At nakita niya ito. Ang 5 letrang magulo ang pagkakasulat. L-E-N-A. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ni Lena ay parang natunaw. Ang natira na lang ay ang isang matinding pag-aalala, isang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Ang drawing na yon ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang mensahe. Isang tawag mula sa isang batang nangangailangan sa kanya. Tumingala si Lena, ang mga luha ay namumuoo na sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking sumuga at sa kanya ng malalim. Ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya, basag at nagmamakaawa, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang anak. Ang lahat ng komplikadong tanong, ang lahat ng sakit ay nawala. Isang tanong na lang ang mahalaga. Kamusta na? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong na halos hindi marinig. Si Ethan. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang karera laban sa oras. Bawat segundo na lumilipas habang si Lena ay tahimik na nakaupo sa tabi niya ay parang isang kawalang hanggan. Wala nang masyadong salita sa pagitan nila. Ang tanging umiiral ay isang hindi masabing pag-asa at isang nagbabantang takot. Nang huminto ang sasakyan, sa tapat ng mansyon, hindi na naghintay si Richard. Pinagbuksan niya ng pinto si Lena. At sa isang iglap, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito habang nakatingin ito sa dambuhalang bahay. Hinawakan niya ang kamay nito. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan. Isang kilos na nagmula sa puso. Kailangan ka niya. Bulong ni Richard. Ang mga salitang yon
ang nagbigay lakas kay Lena. Magkasabay silang tumakbo papasok ng mansyon. Lena, ang bawat sulok ng mansyon ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay iba. Ang dating lamig ay napalitan ng isang mabigat na ulap ng pag-aalala. Sinalubong sila ni Mrs. Elena sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Nasa silid po niya," sabi ng mayordoma. Ayaw pong magpagalaw sa doktor. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lena. Umakyat siya ng hagdanan. Ang bawat baitang ay isang panalangin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa likod niya, ramdam niya ang presensya ni Richard. Isang aninong sumusunod. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Ethan. Ang silid ay madilim, ang mga kortina ay sarado. Sa gitna ng malaking kama, may isang maliit na figura na nakabalot sa kumot. Mahina ang paghinga nito at sa tabi ng kama ay naroon ang doktor ng pamilya. Walang magawa. Dahan-dahang lumapit si Lena sa kama. Ang bawat hakbang ay maingat. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang noo ng bata. Mainit na mainit ito. "Ethan," bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nandito na ako." Sa tunog ng kanyang boses, isang bahagyang paggalaw ang nagmula sa ilalim ng kumot. Dahan-dahang iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata. Sa simula, malabo ang mga ito, puno ng lagnat. Ngunit habang nakatitig ito sa mukha ni Lena, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang mga ito. Isang kislap ng pagkilala. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang karera laban sa oras. Bawat segundo na lumilipas, habang si Lena ay tahimik na nakaupo sa tabi niya ay parang isang kawalang hanggan. Wala nang masyadong salita sa pagitan nila. Ang tanging umiiral ay isang hindi masabing pag-asa at isang nagbabantang takot. Nang huminto ang sasakyan, sa tapat ng mansyon, hindi na naghintay si Richard. Pinagbuksan niya ng pinto si Lena at sa isang iglap, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito habang nakatingin ito sa dambuhalang bahay. Hinawakan niya ang kamay nito. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan. Isang kilos na nagmula sa puso. "Kailangan ka niya," bulong ni Richard. Ang mga salitang yon ang nagbigay lakas kay Lena. Magkasabay silang tumakbo papasok ng mansyon. Lena. Ang bawat sulok ng mansyon ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay iba. Ang dating lamig ay napalitan ng isang mabigat na ulap ng pag-aalala. Sinalubong sila ni Mrs. Elena sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Nasa silid po niya," sabi ng mayordoma. Ayaw pong magpagalaw sa doktor. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lena. Umakyat siya ng hagdanan. Ang bawat baitang ay isang panalangin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa likod niya, ramdam niya ang presensya ni Richard, isang aninong sumusunod. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Ethan. Ang silid ay madilim. Ang mga kurtina ay sarado. Sa gitna ng malaking kama, may isang maliit na figura na nakabalot sa kumot. Mahina ang paghinga nito at sa tabi ng kama ay naroon ang doktor ng pamilya. Walang magawa. Dahan-dahang lumapit si Lena sa kama. Ang bawat hakbang ay maingat. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ng noo ng bata. Mainit na mainit ito. "Ethan!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nandito na ako." Sa tunog ng kanyang boses, isang bahagyang paggalaw ang nagmula sa ilalim ng kumot. Dahan-dahang iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata. Sa simula, malabo ang mga ito, puno ng lagnat. Ngunit habang nakatitig ito sa mukha ni Lena, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang mga ito. Isang kislap ng pagkilala. Itinaas niya ang kanyang maliit at nanginginig na kamay. Marahan niyang idinampi ito sa pisngi ni Lena na para bang sinusigurado kung totoo nga ang kanyang nakikita. Naramdaman ni Lena ang init mula sa kamay ng bata at isang butil ng luha
ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kamay nito. Richard. Nakatayo si Richard sa may pintuan, hindi gumagalaw, halos hindi humihinga. Pinapanood niya ang eksena na para bang ito ay isang sagradong ritual. Nakikita niya ang pagbabalik ng buhay sa mga mata ng kanyang anak. Nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Lena. Sa sandaling iyon, alam niya na ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig na walang kondisyon, ay isang gamot na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Dahan-dahang lumingon si Ethan. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa mukha ni Lena patungo sa kanyang ama na nakatayo sa dilim. Tinitigan niya si Richard, pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Lena. Ang kanyang maliliit na labi ay bahagyang bumuka. Lena. Naramdaman ni Lena ang pag-igting sa buong silid. Lahat ay naghihintay. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Ethan. Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa bibig ng bata. Isang tunog na halos isang taon nang hindi naririnig sa mansyon na yon. Isang boses. Paos, mahina, ngunit malinaw. Huwag! Napahinto ang paghinga ni Lena. Napahinto ang paghinga ng lahat. Tumingin si Ethan kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pakiusap na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Nang umalis. Ang tatlong salitang iyon ay bumasag sa katahimikan, bumasag sa lahat ng pader, bumasag sa lahat ng sakit. Hindi na napigilan ni Lena ang kanyang mga luha. Yumakap siya kay Ethan, hindi na alintana ang lagnat, at umiyak siya. Isang iyak ng kaluwagan, ng pasasalamat, ng purong pagmamahal. Mula sa may pintuan, narinig niya ang isang hikbi. Nakita niyang lumapit si Richard. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Lumuhod siya sa tabi ng kama. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lena ang lalaking iyon na umiiyak nang walang pagpigil. Kinuha ni Richard ang kamay ni Ethan at hinalikan. Salamat anak, salamat. At sa sandaling iyon, sa loob ng silid na puno ng sakit at pag-asa, tatlong puso ang muling nagsama. Tatlong kaluluwa ang nagsimulang gumaling. Epilogue. Richard and Lena. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi na ang lugar ng katahimikan. Ngayon, may naririnig na ring mga tawanan. Ang tawa ni Ethan. Masaya at malakas. Hindi pa rin siya nagsasalita ng buo. Ngunit nagsisimula na siyang bumulong ng mga salita. Gatas. Laro. Papa. At ang pinakamahalaga, Lena. Ikinasal sina Richard at Lena sa isang simpleng seremonya sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng mga rosas na minsan nilang diniligan. Kasama nila si Ethan na may suot na maliit na tuksido at nakangiti ng buong ningning. Si Doña Victoria, matapos ang matinding paghaharap, ay dahan-dahang nagsisimulang humingi ng kapatawaran, hindi lang kay Richard, kundi pati na rin kay Lena. Ang kanyang pagbabago ay mabagal, ngunit totoo. Isang araw, habang naglalaro silang tatlo sa hardin, bumulong si Ethan kay Lena. Mama, Papa, kayo. Napatingin si Lena kay Richard at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Lena. Manatili ka, sabi niya, hindi bilang isang utos, kundi isang pakiusap, isang pangako. Hindi na bilang katulong, kundi bilang bahagi ng buhay ko, ng buhay namin, ang maging pundasyon ng bagong pamilyang ito. Ngumiti si Lena, isang ngiti na kasing liwanag ng araw. Kahit kailan, Richard, kahit kailan. At sa ilalim ng asul na kalangitan na may bagong pag-asa at ang tunog ng tawa ng isang bata, ang pamilya De La Vega ay nagsimulang muli. Patunay na ang tunay na pag-ibig na binuo sa katotohanan, tiwala, at walang kondisyong pagmamahal ay kayang pagalingin ang lahat ng sugat
at ibalik ang kapayapaan sa mga pusong minsan nang nawasak.